So, good morning po, mga kapatid. Isang mapagpalang araw ho sa lahat. Tayo po ay narito na naman sa ating panambahan. Nagkatipon-tipon. Sabi nung kanta kanina, ano yung desire ng puso natin? Men? Bakit po tayo nandito ngayon, ngayong linggo? Diba? Sa church. Ano yung desire? Ano yung anong puso mo? Bakit ka nag-desire pumunta dito? Ano yung purpose? Ano yung dinidesire mo? Dinidesire ba natin na makilala pa ang Lord? Makasunod pa sa kanyang kalooban? O pumunta ka lang dito sa church kasi gusto mo magbawas ng kasalanan? Yung iba, ganun yung dahilan no? Ang dami ko ng kasalanan, bawas muna ako, simba muna ako. At then, sabi, hindi ho maganda yon na kapag ganun po yung dahilan natin. Mag-church lang tayo dahil nakakalimot na tayo. Nag-church tayo, baka ano kasi sabihin ng mga kapatiran bakit palagi na lang ako wala May mga ganun po tayong dahilan. Amen? Pero dapat po ang dahilan ho ng isang mananampalataya kung bakit siya pumupunta sa church o sa bahay panambahan is kundi para makinig na salita ng Diyos at para sundin ang kanyang kalooban. Ito po yung gusto ni Lord na gawin natin. Sabi magsama-sama, magsalo-salo sa gawain. Sabi palakasin ang bawat isa, patatagin ang bawat isa. Diba? Kasi sabi ho, hindi ho tayo pare-parehas ng pananampalataya. Merong may hina, may sakto lang, meron namang ginagamit sa pangmalakasan. So sabi, para maging balanse, dapat buo tayong lahat. Hindi pwedeng yung puro may hina lang yun nandito. Hindi naman pwede yung puro malalakas lang din. Sabi, isang buo ho tayo. Yun po yung gusto ng Diyos, tayo po yung magsama-sama bilang isa sa katawan ni Kristo. Amen po? Kaya sabi nga ho, nabanggit ko kanina ni Ate Aya, wag ho tayo maging kampante. Ano po yung nangyayari sa kapaligiran? Sabi, mga bata, nakakagawa ng hindi maganda, karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Sino po may kasalanan? Church. Sino may kasalanan? Bakit nagawa ho yun ng mga bata? Ha? Hindi po ba yung magulang? Kasalanan ho ng magulang, mga kapatid, kung bakit yung mga bata is nakagawa ng ganung bagay. Kasi hindi ho nila napalaki ng tama na maayos. Hindi ho nila nagabayan ng maayos. Sabi nga ho ni Sister Gina kanina, yung narinig niya daw ho nung Friday. Ano ho ba yung narinig namin nung Friday dito? Salamat ho sa mga umaten. Sabi, ano daw po yung meaning ng sin? Sabi ho, yung meaning daw ho ng sin, sabi yung miss the target. Kumbaga, nami-miss natin yung target in Hebrew word po. Yun po yung meaning ng sin o yung kasalanan. Nami-miss mo yung target. Sabi, imbis na dumalo ka sa gawain, dahil nakinig ka sa sigaw ng mundo, di ba? Nakinig ka sa tawag ng laman, ng puso, sabi, nakalimutan mo na yung tinig ng Diyos, pakinggan. Kaya sabi, hindi ka nakadalo sa gawain, yun po yung tinatawag na miss the target. Yun po yung sin, kasalanan. Nasabi, yung mga bagay na dapat ginagawa natin, hindi natin nagagawa. Marami ho sa atin ganon. Lahat ho tayo siguro guilty. Na madalas ho tayo, namimiss natin yung target. Sabi, bakit daw natin namimiss yung target? Yun na nga po kasi hindi ho natin pinahalagahan yung salita ng Diyos. Mas nakinig tayo, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko mag-provide. Ganon, di ba? Kailangan ko asikasuhin yung business. Di ba? Kailangan ko umattend doon, in-invite ako na birthday yan, di ba? Marami hong bulong, marami hong sigaw ang mundo. Nasabi, naglilid sa atin para makalimutan natin ho yung tinig ng Diyos. Amen po ba? Church, gising. Namimiss natin yung target. Kaya sabi, nagkakaroon ng ganun. Yung mga magulang na yun, nasabi na pabayaan yung anak. Sabi yung mga magulang na yun, sabi, na-miss din nila yung target. Hindi nila napakinggan yung salita ng Diyos. Diba?
Kaya ang tendency, hindi nila alam yung gagawin nila, hindi nila alam yung tamang pagpapalaki sa mga bata. Kaya yung mga bata, sabi nakakagawa ng hindi maganda sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid, bilang reminder ho, sabi ho sa John, basahin ho natin sa John. Ito ho, reminder po. Sabi sa John 9, verse 4, reminder po sa bawat isa. Ano po yung sinabi ni Jesus dito? Ayan, sabi dito ni Jesus, hindi ba't nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi na siya makakapagtrabaho sa gabi? Kaya dapat gawin natin ang mga ipinagagawa ng Diyos na nagpadala sa akin habang magagawa pa natin. Sapagkat darating ang araw na hindi na natin magagawa ang mga ipinapagawa niya. Ano po yung meaning? Ano po ibig sabihin? In context po, itong John, sa konteksto ho nandyan si Jesus po yan kasi nga ho, malapit na ho siyang ipako sa krus, ipinagkalulu na siya, ipagkakalulu siya, malapit na siyang ipako sa krus, kasi sinasabi niya na, gawin na natin yung mga dapat nating gawin habang may araw pa o habang may oras pa. Yung araw, represent po yun ng oras o yung nakakakilos pa tayo. Kaya sabi dito, sapagkat darating ang araw na hindi natin magagawa ang pinapagawa niya. So church, para din ho sa ating mga mananampalataya, nagpapaalala ho ang Diyos. Kaliwat kanan na ho yung nababalitaan natin, lindol, gera, di ba? Krisis, pagtaas ng mga presyo ng pagkain, gasolina, di ba? Tapos yung mga bata nakakapatay na, di ba? Sabi yun na po yung tinatawag o sinasabi ng Biblia na darating yung time na yung mundo is magiging marumi talaga. Magiging masama talaga. Yung mga masama, mas magpapakasama. Yung mga mabuti, mas magpapakabuti. Amen? Kaya sabi ho, paalala ho ng ating Panginoong Hesus, gawin na natin habang may oras pa. Ano po yung gagawin natin? Sundin na po natin yung kalooban ng Diyos. Sabi, bitawan na ho natin yung mga dapat bitawan, isuko na ho yung mga dapat isuko, kasi ho kapag dumating yung time, nabasa nyo ho, mga kapatid, kapag dumating daw ho yung time, hindi na daw natin magagawa yung kalooban ng Diyos. Ano po yung time na yon? It's either bawian tayo ng buhay o dumating ang Diyos na hindi pa ayos yung buhay natin. Yes, mabuti ho ang Diyos, mga kapatid. Pero alam ng Diyos kung inaabuso na natin siya sa kanyang kabutihan. Sabi, hindi tayo makakapagtago sa harapan ng Diyos. Alam ng Diyos lahat ng baho natin, lahat ng laman ng ating puso't isipan. Alam ng Diyos lahat ng nangyayari sa buhay natin. Sabi, hindi tayo makakapagtago. Hindi natin siya matatakasan. Pero sabi, napakabuti ng Diyos. Kasi until now, sabi, nagbibigay pa rin siya ng chance. Amen? Ano po yung malaking ebidensya na binibigyan ka ng chance ng Diyos? Buhay. Hanggang buhay ka pa. Yun po yung binibigay na chance ng Lord para gawin mo yung kalooban ng Diyos. Kaya lang, hindi ginagawa. Nakatatak kasi sa isipan natin, mabuti ang Diyos. Mapapatawad niya naman ako eh. Alam ni Lord, kaya hindi ko pa nagagawa kasi may kulang pa sa akin. No, wala ho tayong dapat idahilan. Napakahabang panahon na ho yung binigay sa atin. Sino ho pinakamatanda dito? O sino yung pinakabata? Di ba? Sabi, iba-ibang edad, but then sabi, pare-parehas tayong nakarinig na salita ng Diyos sa mahabang panahon. Amen? Pero sa mahabang panahon na yon, sabi yung salita ng Diyos, pasok dito, labas lang dito. Eh sabi hanggang ngayon, wala pa ring bunga. Kawawa naman tayo, church.
Sabi, yung mga nangangaral na salita ng Diyos, nagsasakripisyo ho. May mga pamilya din ho. May mga gastusin din ho. May mga pangangailangan din ho sa buhay. But then, dahil yun yung kalooban ng Diyos at yun ang gusto ng Diyos, nagsasakripisyo sila para mag-aral ng salita ng Diyos, para magbulay-bulay ng salita niya, para sabi ma-share, maihayag sa bawat isa ho sa atin. Tapos tayo, tatanggapin lang natin, tapos paglabas ng church, baliwala na uli. Amen? Kawawa naman ho tayo mga kapatid. Baka mamaya mabigla ho tayo, biglang dumating si Lord. Anong sasabihin natin sa Kanya? Diba? Wala ho tayo maidadahilan mga kapatid. Kaya sabi ho ng Diyos, mga kapatid, lagi niyo hong tandaan. Araw-araw ho, perfect time para magbago. Araw-araw ho, perfect time para isuko lahat sa Diyos. Araw-araw ho, perfect time para sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano pa hinihintay natin, church? May hinihintay pa ba tayo? Sabi, gusto pa munang yumaman. Gusto muna magkaroon ng bahay, ng kotse, ng mga gamit, material. Pero sabi ng Diyos, hindi yan yung kailangan natin. Sabi, ang kailangan natin, si Kristo sa buhay natin. Kasi bakit daw ho? Pag may Kristo daw tayo sa buhay natin, sabi, lahat ng pangangailangan natin, kaya niyang i-provide. May nabasa nga ho ang post, nakakalungkot ho. Sabi, nakakalungkot maging mahirap. Gusto mong tumulong pero hindi ka makatulong. Nalungkot ho ako doon sa nabasa ko kasi, bakit pera lang ho ba yung batayan para makatulong tayo sa kapwa? Hindi ho eh. Minsan ho, mas maganda ho yung mas effective ho yung presensya ng kapatid. Yung presensya mo sa kapwa mong nangangailangan. Minsan mas effective ho yung salita o yung advice na maibibigay mo kaysa sa pera. Sabi ho, sa pera, pag binigyan mo ho siya, natulungan mo ng pera, mababago ho ba yung buhay niya? Hindi ho eh. Panandalian lang, naigpisan lang yung pangangailangan niya sa araw na yon. Pero sunod na araw, panibago na naman. Pero kung sinaran mo siya ng Word of God, di ba? Sinare mo sa kanya si Jesus, sabi hanggang sa mamatay siya, dala-dala niyo yun. Hanggang sa mamatay siya, may tulong siya na makukuha sa Panginoon. Di po ba? Napaka-corrupted ho ng ating mundo. Maging yung ating mga puso't isipan, na-twist ho tayo ng kaaway. Kaya nga ho yung nire-remind ho tayo palagi dito, palagi ho tayo magbasa ng Biblia. Kasi malikat ka lang ho ng konti, kahit ikaw pa'y ginagamit na pangmalakasan, ginagamit sa church, ginagamit ng Diyos, sabi pag nalingat ka lang ng konti, nakakita lang ng konti yung kaaway ng butas sa'yo, pwede ka na kagad bumagsak. Ganong katindi ho yung kasalanan o yung kaaway. Sabi nga, we are not fighting flesh and blood. Di ba? But high principalities in the air. Ganong katindi ho yung labanan ho na nangyayari ngayon. Kaya akala natin, kapatid tayo, okay lang. Tahimik tayo sa bahay. Okay lang ako. Wala namang nangyayari sa amin. Pero hindi natin alam, yung battle ho, digmaan, napakatindi na ho. Nasabi, isang maling desisyon, isang maling hakbang, pwedeng mawala ang lahat. Pero isang magandang desisyon, isang magandang hakbang, pwedeng magbago ang lahat. Mamimili lang ho tayo doon sa dalawa. Pakikinggan natin yung puso natin, yung nararamdaman natin, o pakikinggan natin yung tinig ng Diyos. Isa pa ho yung usapan namin kahapon, yung lie, yung kasinungalingan ng kaaway. Sabi si Satan talaga, father of all lies. Amen? May mga bagay na binibigay o binabato si Satan na sa pandinig natin, tama, but then hindi siya literal na tama talaga. Hindi siya totoong tama.
kasinungalingan pa rin. Kaya sabi, pag hindi mo alam yung Biblia, wala na. Nalidlang ka na ng kaaway. Alam niyo po kung ano yon? Bigyan ko kayo ng example. Sa mga buhay ho natin. Ito po makinig church. Sa buhay ho ng bawat isa dito, alam ko ho na meron ho tayong daladala sa puso. Meron tayong mga nagawa na hindi maganda, na hanggang ngayon, daladala pa rin natin. Yun yung nag-hold back sa atin para makapagpatuloy kay Kristo. Meron ho tayo nun, mga kapatid. Huwag ho nating itanggi. Bawat isa ho sa atin, meron ho. Maliban na lang ho yung iba na isuko na nila kay Lord. But then, karamihan ho, sabi, meron pang daladala sa puso na hindi pa kayang bitawan. Bakit? Sabi, nahihiya, natatakot. Yun po yung lay ng kaaway. Ito pa yung isa. May dahilan tayo minsan, okay lang yan. Nahingi ko naman na ng tawad kay Lord eh. Diba? Yun yung isang malaking lay, mga kapatid. Na binabato sa atin ni Satanas o ng kaaway. Yung okay lang yan. Nakalipas na yun. Hiningi ko na ng tawad kay Lord yun eh. Napatawad na ako ni Lord. Pero hindi natin alam na sa Biblia ho may sinasabi, confess your sin to one another. Para makalaya ka ng tuluyan. Sabi, kailangan mong i-confess yung kasalanan mo sa ibinigay ng Diyos na mapagkakatiwalaan niya o mapagkakatiwalaan natin. Diba? Katulad ng mga pastor. Diba? Kahit hindi nga pastor kahit kapatid lang sa pananampalataya, churchmate. Basta tama ang buhay, basta alam ang salita ng Diyos, sabi, alam mong mapagkakatiwalaan, pwede mong i-confess sa Kanya. Bakit po kailangan pa i-confess? Kasi yun yung mga tanong Bakit pa kailangan malaman ng iba? Hiningi ko na nga ng tawad kay Lord Alam niyo ho kung ano yung lumabas kagad pag ganun tayo? Ha? Church? Alam niyo ho kung anong meron tayo kapag ganun yung thinking natin? Pride po yun, mga kapatid. Ano ho yung gusto daw ng Diyos? Pagpapakumbaba, humbleness. Ito ho, tayo kasi iniisip natin kung ano yung sasabihin ng iba. Madalas ho. Iniisip natin, baka i-judge tayo ng ni brother, ni sister Pag nalaman ng iba, baka magbago na yung tingin nila sa atin. Basahin niyo ho yung Biblia, church. Sabi ho ng Bible, magalit na lahat, ayawan ka na ng lahat, wag lang si Lord. Iniintindi mo kung ano yung sasabihin ng iba? Iniintindi natin kung ano yung sasabihin ng kapwa natin. Pero hindi mo iniisip o hindi mo iniintindi kung ano yung sasabihin sa iyo ng Diyos. Kung ano yung mangyayari sa iyo kapag hindi mo ginawa yung pinagagawa niya. Di po ba? Yun ho yung malaking lie, mga kapatid. Kala natin tama, kala natin ayos lang. Di ba? Lord, brother, kuya, hiningi ko na ng tawad kay Lord yun, di na kailangan i-confess yun. Nagkakamali ka ho, kapatid. Kailangan mo ho ng kapatiran na magpapaalala sa iyo sa mga mali mong ginagawa kapag ikaw ay lumalampas na doon sa linya mo. Ano tawag doon, Yambet? Accountability. Sabi ho ng Biblia, hindi po pwede ng Kristiyano ay mag-isa. Bakit po? Kasi pag mag-isa ka nga lang, wala kang mapagsasabihan ng nararamdaman mo, walang magko-correct sa'yo, walang magre-remind sa'yo. Diba? Kaya nga sabi, pinag-isa tayong lahat sa katawan ni Kristo. So sabi, kailangan nating i-confess yung mga natitira pa sa ating mga puso na sabi, pinakalihim. Kaya nga sabi kanina, ano ba yung desire ng puso natin? Kung desire ng puso natin, makilala ang Diyos, maniwala kayo sa hindi, darating at darating kayo sa point na i-confess nyo ho yung sin or kung ano man yung laman-laman ng puso nyo. Kasi ho, yun yung desire nyo
makilala o mapalapit sa Panginoon. Pero kung yung desire nyo, itago na lang, ilihim na lang, di ba? Hindi talaga mangyayari. Hindi ka makakalaya, kapatid. Habang buhay nyo dala yun. Nangyari ho sa akin eh. May bagay ho na nag-hold back sa akin. Ito pa yung malala doon. Ginagamit na ako sa pulpit sa church. But then, sabi meron pa palang something. Bakala ko okay na. Kasi sabi ko, nahihingi ko na ng tawad kay Lord yun. Araw-araw ko hinihingi ng tawad kay Lord yun. Pero hindi pala okay, mga kapatid. Ipaprocess po tayo ng Panginoon. Kailangan nating isuko lahat. Kailangan nating i-confess kung ano man yung meron pa tayo, natitira ho sa atin. Kasi hindi ho tayo makakakilos, makakagalaw ng malaya kapag meron po pa tayo. Sabi nga ho sa Bible hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang kahit may katiting na dumi. Saan daw? Sa damit? Sa Revelation ba yon? Sa puso? Di ba? Katiting lang yun church Katiting lang pero hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. So anong gusto natin, church? Makapasok sa kaharian ng Diyos o hindi makapasok sa kaharian ng Diyos? Napakasimple lang naman Huwag kayong makinig kay Satan. Huwag kayong makinig sa bulong na sabi, iko-condemn ka nila. Magbabago yung tingin nila sa'yo. Huwag niyong pakinggan ho yung church. Hindi ho kayo makakalaya doon. Pakinggan niyo ho yung tinig ng Diyos. Kasi ano pa ba nakakahiya sa ating church? Sinabi naman ng Bible, lahat tayo makasalanan. Walang mabuti kahit isa. Hindi po ba, church? Sabi ng Bible, walang mabuti kahit isa. So ano yung pinaglalaban natin? Ano yung pinagtatanggol pa natin yung sarili natin, binibigyan pa natin ng justification? Diba? Hindi na dapat Ang totoong Kristiyano sabi, hindi na justify. Wala nang justification. Sabi, maliit o malaking kasalanan. Still kasalanan. Kailangan bitawan. Kasi hindi ho tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggat meron ho tayo nun. Sabi, hindi maninirahan ng banal na spirito sa atin kung may dumi sa ating puso. So church, aware ho ba tayo sa galaw ng mundo ngayon? Pa-relax lang tayo. Diba? Ginagawa lang natin kung ano yung mga ginagawa natin, yung mga gusto nating gawin. Kinakaligtaan natin yung gawain para sa Diyos. Ba't si Lord na yung nakakala, mga kapatid? Sabi, alam ni Lord ang laman ng puso ng bawat isa ho sa atin. Kaya kung meron pa church, this is the right time. Ito ho yung tamang oras. Tumawag ka sa Panginoon, magpakumbaba ka. Gawin mo kung ano yung dapat. Huwag kang matakot humakbang. Kasi minsan ganun si Lord Nagbibigay ho siya ng daanan na hindi natin nakikita. Minsan natatakot tayo humakbang kasi wala tayong nakikitang hakbangan. But then, doon natitest ho yung faith natin Hahakbang ka kahit wala ka nakikita dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Amen? That's obedience. Marami hong bagsak po sa atin doon sa obedience. Ito church. Sabi yung faith, may tatlong siya. Sabi yung faith, binubuo ng tatlong. Sabi, kailangan naniniwala ka sa Diyos. Pag naniniwala ka, kailangan may pagtitiwala. And yung last, sabi, kailangan may pagsunod. Karamihan nandito lang tayo sa dalawa. Real talk. Naniniwala tayo na may Diyos. Amen? Amen. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen. Sa salita.
But then kapag usapang gawa na, wala na, doon na tayo bumagsak. Di ba? Yung simpleng sabi, huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon. Yung simpleng sabi, mag-encourage sa bawat isa. Di ba? Hindi ho natin nagagawa. Bagsak ho tayo sa pagsunod, mga kapatid. Anong kailangan natin gawin? Galit na ba si Lord dahil bagsak tayo sa obedience? Hindi na ba tayo accept ni Lord dahil ganon? No. Lagi niyo hong tatandaan, church. Ang Diyos po natin ay mabuting Diyos. Palagi siya naghihintay kung kailan ka susunod sa Kanya. But then, sabi nga, huwag nating abusuhin. Sabi, mabuti man ng Diyos, but then may hangganan pa rin. Sabi nga sa John 9 darating yung araw na hindi nyo na magagawa yung pinagagawa ng Diyos sa inyo. Tapos doon na kayo magsisisi. Diba? Ganun tayong mga tao Binigyan tayo ng mahabang panahon, tas hindi natin nagawa, tas sa bandang huli, maninisi pa tayo, kaya bakit hindi natin nagawa? No, church, kasalanan ho natin kung bakit hindi natin magagawa or hindi natin nagawa. Isa lang ho yung gusto ni Lord, sabi, humbleness, pagpapakumbaba. Lumapit ka sa Diyos nang may pagpapakumbaba at si Lord ay tatanggapin ka. Yun po yun, mga kapatid. So, church, bago tayo pumunta sa topic natin, sa Matthew 20, naalala nyo pa ho ba yung Matthew 19? May nakaalala pa ho ba? O nakalimutan na? Doon pa lang, bagsak na naman tayo. Para mas maintindihan ho natin yung Matthew 20, kailangan natin balikan ng bahagya yung Matthew 19. Sa pinakalas. Kaya punta tayo ng Matthew 19. Church, wala mo na matutulog ha. Pahalagahan ho natin yung salita ng Diyos. Sinasabi natin, sabi sa kanta kanina, I have decided to follow Jesus, no turning back. Tapos inaantok tayo. Di ba? Huwag ganon. Nag-decide ka na pala na sumunod kay Jesus Nakasalubong mo lang si Judith, wala na. Nag-backward ka na. Diba? Sabi, pag nag-decide ka na sumunod kay Jesus, church, pag nag-decide ka na sumunod kay Jesus, sabi, all out dapat. Sabi, kung maglilingkod ko lang din, all out na, lahat na. Diba? Yung wala ng reservation, yun po yung gusto ng Panginoon. Punta tayo Matthew 19 kuya sa pinakadulo. Yan, para mas maintindihan natin yung Matthew 20, makinig kayo church Napakaganda ho ng natin ngayon sa Matthew 20. Matthew, sa verse 16. Yan. Pero dito ka na lang kuya sa Sa 25 ka na lang kuya muna. Sa 25. Yan. Matthew 19 verse 25. Yan. Pero before that, bago natin basahin church, ikikwento ko na lang muna ng mabilis kasi ayoko pong naiinip kayo Yung sa may verse verse 16. Yan. Yung sa verse 16 po, yung kadugtong netong 25. Ano po yan? Kung naaalala nyo po, kung may nagbasa po uli. Yan po yung binata na lumapit kay Jesus. Alala na? Yung binatang mayaman na lumapit kay Jesus. Sabi, yung binatang mayaman na lalaking lumapit kay Jesus, sabi, nagtanong. Sabi, ano daw po yung kulang pa sa kanya para magkaroon po siya ng buhay na walang hanggan? Nagtanong din siya, Guro, ano po ba ang mabuti? Yun po yung mga question niya kay Jesus. Ano pa po ba yung kulang ko, Panginoon? Ano yung sagot ni Jesus sa kanya, mga kapatid? Ang sagot ni Jesus sa kanya, bakit mo tinatanong kung sino ang mabuti? Iisa lang ang mabuti.
ang Diyos. Amen? Then kasunod nun, sabi, kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan o bahagi sa kaharian ng Diyos, sundin mo ang kautusan. Binigay ni Jesus yung huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya. Ano yung sagot ng binata? Panginoon, nagawa ko na po lahat yan. Ano pa po bang kulang ko? Yun. Diba? Sabi niya, nagawa niya na daw yun. May pagmamalaki siyang sinagot kay Jesus. Panginoon, nagawa ko na ho yan. Ano pa ho bang kulang ko para magkaroon ako ng buhay o bahagi sa kaharian ng Diyos? Ano yung sagot ni Jesus? Sabi, ibenta mo ang kayamanan mo at ipamahagi sa may hirap. Sabi, tumalikod ang binata na malungkot kasi sobrang yaman niya. Yun. Dito ho makikita ho natin kung saan nakatingin si Jesus. Sa umpisa pa lang ho, alam na ni Jesus yung kahinaan nung binata, which is yung kayamanan. Amen? Pagdating dito sa verse 25, yan. Para mas maunawaan natin yung Matthew 20. Sabi dito, nabigla ang mga tagasunod nang marinig nila ito. Kaya nagtanong sila, kung ganun po, sino na lang ang maliligtas? Sabi ng mga alagad. Tinignan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao, pero sa Diyos, ang lahat ay posible. Ano daw yung imposible sa tao? Ano daw yung imposible sa tao? Na hindi kayang gawin ng tao. Ano daw po? Ha? Maligtas yung sarili. Imposible ho sa atin yun, mga kapatid. Sabi ho, wala hong naliligtas sa sarili nating mga gawa. Diba? Sabi kahit gaano pa tayo kabuti, yung tinatawag ng mundong mabuti, sabi mapagbigay. Diba? Tumutulong sa kapwa, hindi nangangalunya, hindi nagnanakaw, hindi pumapatay. But then, sabi, imposible sa tao na maligtas niya ang kanyang sarili, pero posible sa Diyos. Next po, sabi dito, nagsalita si Pedro, paano naman kami? Iniwan namin ang lahat para sumunod sa inyo. Ano po ang mapapala namin? Grabe talaga si Peter, no? Kumbaga, kagad siya eh. Naghahanap kagad siya ng reward. Lord, paano kami, Lord? Iniwan namin yung mga pamilya namin, iniwan namin lahat. Ano mapapala namin? Ganun si Peter. Sa verse 28, sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, darating ang araw na babaguhin ng Diyos ang mundo, at ako na anak ng tao ay uupo sa aking trono, at kayong mga tagasunod ko ay uupo rin sa 12 trono upang husgahan ang 12 lahi ng Israel. At ang sino mang mag-iwan ng kanyang bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak, o mga lupa dahil sa akin ay tatanggap ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan. At tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan. Maraming dakila ngayon na magiging hamak at maraming hamak ngayon na magiging dakila. Yun. So para mas maintindihan natin yung pinaka-last verse sa verse 30. Nasabi, bakit sinabi ni Jesus na yung mga dakila ngayon ay magiging hamak at yung mga hamak ay magiging dakila? Continuation po ito dito sa Matthew 20. Amen? Kung nagbabasa ho kayo ng Biblia, alam nyo ho dapat yon na continuation. Hindi ho siya naputol doon. Continue po siya sa Matthew 20. Go tayo sa Matthew 20, kuya. Yan. Verse 1. Yan. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. So, ang paghahari daw ng Diyos ay may tutulad daw sa kwento na to. Yan yung ikikwento ni Jesus. Sabi niya, isang araw, maagang lumabas ang isang may-ari ng ubasan para umanap ng mga manggagawa. Next, kuya. Verse 2. Nang makakita siya ng mga manggagawa, nakipagkasundo siya sa kanila na makatatanggap sila ng karampatang sahod para sa isang araw na trabaho. At pagkatapos ay
pinapunta ang mga ito sa ubasan niya. Yun. So yung kaharian daw ng Diyos ay may hahalin tulad sa kwento na ito. May isang tao daw na may-ari ng ubasan, and siya daw po ay lumabas ng maaga para maghanap na magtatrabaho. Sabi sa verse 3, nang mga alas 9 ng umaga, lumabas siyang muli at may nakita siyang mga taong walang trabaho at nakatambay lang sa pamilihan. Makinig kayo mabuti, church, ha? Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Babayaran ko kayo ng nararapat. Ilan na? 2 na. Bilangin niyo po, church, kung ilan. Sa verse 5, kaya pumunta ang mga ito sa ubasan ng bandang tanghali. Muli siyang lumabas. Sa verse 5, kaya pumunta ang mga ito sa ubasan. Nang bandang tanghali, muli siyang lumabas at may nakita pang ilang mga tao na mga tao, pinagtrabaho rin niya ang mga ito. Ito rin ang ginawa niya ng mga alas 3 ng hapon. So ilan na, church? Ilang beses na siya lumabas at naghanap na magtatrabaho para sa kanya? 4 na. 4. Sa verse 6, nang mag-aalas 5 na ng hapon, muli na naman siyang lumabas at nakakita pa ng mga ilan na nakatambay lang. Sinabi niya sa kanila, bakit maghapon kayong nakatayo riyan at walang ginagawa? Sumagot sila, dahil wala naman pong nagbibigay sa amin ng trabaho. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. So, 5 na ho yun, mga kapatid. 5 beses sa isang araw lumabas ang may-ari ng ubasan para maghanap na magtatrabaho sa kanya. Sa verse 8, nang magtatakip silim na, sinabi ng may-ari sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bigyan ng sahod. Unahin mo ang mga huling nagtrabaho hanggang sa mga unang nagtrabaho. So nagkakaroon na ba ako ng hint kung bakit sinabi ni Jesus doon na yung mga dakila ay magiging hamak at yung mga hamak ay magiging dakila? Sabi, the first will be last and the last will be first. So, dito ho yun natin makikita. Saan ako tumigil kuya? Verse 9. Dumating ang mga nagsimula ng alas 5 at ng hapon at tumanggap sila ng sahod para sa isang araw na trabaho. Verse 10. Nang dumating na ang mga naunang nagtrabaho, inakala nilang tatanggap sila ng higit kaysa sa mga huling nagtrabaho. Pero tumanggap din sila ng ganoon ding halaga. So yung mga nagtrabaho daw nung umaga, inakala nila, nasabi lamang sila. Kasi nauna sila nagtrabaho, mas mahaba yung oras na pagtatrabaho nila kaysa doon sa mga huli. Yung isa nga, alas 5, isang oras lang nagtrabaho. Diba? So akala nila, lalamang sila o mas malaki yung sahod nila. Pero sabi dito sa verse 11, pagkatanggap nila ng sahod, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Yun na. Nakita na kagad yung ugaling pagkatao. Reklamo na kagad. Sinabi nila, ang mga huling dumating ay isang oras lang nagtrabaho. Samantalang kami ay nagtrabaho ng buong araw at nagtiis ng init. Pero pareho lang ang sahod namin. Yung kagad, nagreklamo sila, church. Sa ating ho ba, may reklamador pa ho ba dito? Meron pa po ba? Wala na. Yan. Nire-remind ho tayo ng Diyos, ha, mga kapatid. Huwag tayong maging reklamador. Ano sinagot sa kanila ng may-ari ng ubasan? Sa verse 13. Sinagot ng may-ari ng isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo
Nabibigyan kita ng sahod para sa isang araw na trabaho? Kaya tanggapin mo na ang sahod mo at umuwi ka na. Desisyon ko na bigyan ng parehong sahod ang mga huling nagtrabaho. Hindi ba't may karapatan akong gawin ang gusto ko sa pera ko? O naiinggit lang kayo dahil mabuti ako sa kanila? Yun. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, ganyan din ang mangyayari sa huling araw. May mga hamak ngayon na magiging dakila at may mga dakila ngayon na magiging hamak. So, what is the meaning? Mga kapatid, yung may-ari ng ubasan, it represents God. Siya po yun, ang Diyos po. Sabi, 5 beses siyang lumabas para maghanap ng magtatrabaho. Yung mga trabahador, tayo po yun. Sabi, may mga unang tinawag, diba, maaga pa lang, tinawag na kagad sila. Yun. Tapos may mga kasunod sa kanila. Hanggang may kasunod pa. Hanggang may kasunod pa. Tapos yung pinakalas na sa bandang hapon na, huling tinawag. Nagtrabaho lang ng 1 oras. Pinapakita lang ho dito, church, yung ugali ho ng isang tao. Hoping wala hong ganun sa atin dito. Alam niyo ho yun? Masakit po, ibang sakit po yung yung sakit na inggit eh. Sabi, pag may inggit ka, handa kang gawin ng lahat para sirain yung kapatid mo sa pananampalataya. Delikado ho yun, mga kapatid. Kaya dapat aware ho tayo. Kaya dapat chinecheck ho palagi natin yung puso natin. Kasi minsan nakatingin tayo kay sister. Di natin alam, inggit na pala yun. Diba? Meron hong ganun eh. Lagi na lang si sister lagi na lang si brother. Diba? Nauna pa ako diyan magano Nauna pa ako makakilala diyan sa Diyos Pero bakit sila yung, di ba? Pero bakit sila yung nasa unahan? Dapat ako yung nasa unahan. So yun. Pinapakita ho, ini-expose ho ni Jesus yung ugali ho ng mga tao. Ugali ho nating mga tao. Kaya sabi, kailangan daw ho, dapat palagi tayo nagpapabasag ng puso. Kasi sabi, yung puso natin, wicked. A wicked heart. Ang sabi, may maramdaman ka lang na konti, ayun na. Ay, kawawa naman ako. Diba? Aping-api naman ako. Diba? Ganun tayo minsan. May naramdaman lang tayong konti sa puso natin, dinamdam na ho natin. Kaya sabi nga ng Biblia, huwag niyong pakikinggan yung puso. Sabi, dapat ahead yung mind natin. Amen? Kasi yung puso ho, wala ho na idudulot na maganda. Kapag pinakinggan na ho natin siya. Napaka-wicked ho ng ating mga puso. Kaya kung hindi ka pa pasakop sa Diyos, hindi pa buo yung pagsunod mo sa kanyang kalooban, delikado pa ho tayo, mga kapatid. Nakakaranas tayo, nakakaramdam tayo ng mga bagay na hindi maganda. Even yung mga nagtuturo nga ho Even yung mga ginagamit na ng Diyos. Minsan, pag nakaramdam ho sa puso yun, grabe ho talaga. Iba, pag pinakinggan natin yung puso natin, may hatak ho Kahit alam mo naman yung word, alam mo naman yung katotohanan, pero dahil nakaramdam ka nga ng kirot, andun mo, hindi mawawala yung makakaramdam ka ng tampo, lungkot. Kaya ako sabi, hindi ho dapat natin ini-entertain yung ating mga puso. Sabi, dapat yung ating mga mata ay palaging nakay Kristo. Sabi ho, pag nakatingin ho tayo sa mga kapwa natin, sa mga tao, nakaka-prostrate Diba? Ako ho, pag tumitingin ho ako sa kapaligiran, sa mga tao, napoprostrate ho ako. Lord, bakit ganun? Bakit ganun? Minsan nga ako, nag-question pa ako kay Lord. Lord, totoo ba talaga? Diba? Bakit nangyayari yung mga ganito? Ba't inaalaw mo? Yung ganong question.
Puso ho yun. Wicked ho. Mahina. Pero kapag tumitingin na ho ako sa Diyos, doon ko ho nakikita yung kaperpektuhan, mga kapatid. Alam niyo ho yun? Napakagandang pagmasdan ho ng ating Panginoong Hesus. Nako-cover up niya lahat. Lahat ng mga negatibong bagay sa paligid. Pag tumingin ka na kay Kristo, nawawala ho. Ganun ho si Jesus kaperpekto. Napakasarap ho niyang tignan, napakasarap niyang pagmasdan. Nawawala ho yung problema mo, nawawala yung worry mo. Kaya dapat ho, palagi ho tayong nakatingin lang kay Kristo. Palagi naman ho tayo nire-remind ng Biblia, mga kapatid eh. Sabi, lahat ng mga bagay dito sa mundo na hindi magaganda, mararanasan talaga natin. But then, sabi, kailangan yung eyes mo, yung mga mata mo, nakatingin lang sa Diyos, para sabi, hindi ka maapektuhan ng mga bagay na nandito sa mundo. But then, minsan, nakakalimutan ho natin yun eh. Di ba? Madalas ho talaga, may sakit ho tayo sa kalimot. Ayun po yung kung bakit napakahalaga ng mga kapatiran sa pananampalataya. Alam niyo ho yun, may nagpapaalala ho, may tumatapik. Even mga ngaral, even mga ginagamit ng Diyos, nakakalimot din ho eh. Sabi kong wala kayo, wala nagpapaalala, paano na lang din yung mga tao na ginagamit ng Diyos, di ba? May mga nagagawa na palang hindi maganda na hindi nila na papansin na mali na sila, tas walang nagko-correct, walang nagtatapik. Kaya sabi, napakahalaga po nung word na accountability ho sa bawat isa. Hindi ho pwedeng isa lang. Kailangan ho lahat ho tayo. Sabi nga ho, magtulungan ho tayo para sa katawan ni Kristo. Para sa ikalalakas ng bawat isa. Amen? Yun po yung purpose. Kaya kung bakit tayo dinadala ng Diyos dito sa mga ganitong gawain. Amen? Now, next natin. Saan ba tumigil kuya? Sa 17 yan. Habang naglalakad si Jesus papuntang Jerusalem, inihiwalay niya ang 12 tagasunod sa mga tao. Sinabi niya sa kanila, pupunta na tayo sa Jerusalem at ako na anak ng tao ay pagkakanulo. Sa mga mamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan, hahatulan nila ako ng kamatayan at ibibigay sa mga hindi Hudyo para insultuhin, hagupitin, at ipako sa krus. Ngunit mabubuhay akong muli sa 3 araw. So, dito ho, ipinaalam na ni Jesus. Diba? Na mawawala na daw ho siya. So, next, sa verse 20, sabi po dito, verse 20, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedee, kasama ang 2 anak niyang lalaki. Lumuhod siya kay Jesus, dahil may gusto siyang hilingin. Sa verse 21, tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mo? Sumagot siya, kung maaari po sana kapag naghahari na kayo, paupuin nyo ang 2 kong anak sa tabi ninyo, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ano daw yung hiling ng nanay ng Zebedee brothers? Paupuin sa kaliwa at sa kanan. Napakabigat ho nun. Sa verse 22, pero sinagot sila ni Jesus, hindi ninyo alam kung ano ang hinihingi nyo, kaya ba ninyong tiisin ang pagdurusang titiisin ko? Sumagot sila, opo, kaya namin. Sinabi ni Jesus sa kanila, maaaring kaya nga ninyong tiisin, ngunit hindi ako ang pumipili kung sino ang uupo sa kanan o sa kaliwa ko. Ang mga lugar na iyon ay para lang sa mga pinaglaanan ng aking ama. Nang malaman ng 10 tagasunod kung ano ang hiningi ng magkapatid, nagalit sila sa kanila. Kaya tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi,
Alam ninyo ang mga pinuno ng mga bansa ay may kapangyarihan sa mga taong nasasakupan nila. At kahit anong gustuhin nila ay nasusunod. So tinawag ni Jesus, tinipon niya yung 12 apostol. Sinabi niya, alam nyo na sa bawat kaharian o sa pamunuan, sabi may kapangyarihan sila sa kanilang mga nasasakupan. Sabi kahit anong iutos nila, sinusunod ng mga nasasakupan. Amen po ba? Yun po yung nakaraan sa Matthew 17 po yata o 18. Di ba? Yung sabi yung may hierarchy o yung may kapangyarihan. Dito ho, bumalik na naman ho yun sila. Hindi tigas talaga ng ulo ng mga tagasunod. Di ba? Sinaway na sila ni Jesus about doon na hindi ganun ang paghahari ng Diyos. Hindi sa posisyon. Amen? Sabi sa lupa, totoo, may mga posisyon. Pero sabi ni Jesus, ibahin nyo sa kaharian ng Diyos. Amen? Ito po yung sabi niya. Ngunit hindi dapat ganyan ang umiiral sa inyo. Amen? Sabi, hindi dapat ganyan yung umiiral sa inyo, yung katulad na sa mundo. Ano daw dapat yung umiiral? Sa halip, ang sino man sa inyo ang gustong maging dakila ay dapat maging lingkod nyo. So, sino daw po yung gustong maging dakila? Ano daw po yung dapat gawin? Church? Maging lingkod. At ang sino man sa inyo ang gustong maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Sa verse 28, maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. So nakita niyo yung church. Kung titingnan niyo ho yung pagkakasunod-sunod, bago humiling yung nanay nung 2 alagad, ano daw ho muna yung nangyari? Ano muna yung sinabi ni Jesus? Pinahayag niya na mamamatay siya sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo. But then yung kaisipan ng mga alagad, ng mga tagasunod, sabi mamamatay na nga si Kristo, yun pa rin yung nasa isip nyo. Yung posisyon, diba? Kung sino yung leader, kung sino yung mataas. Sabi, nung nakaraan pa lang di ba? Sinuway na sila ni Jesus about doon. Dahil nga nagkakaroon sila ng pagtatalo-talo kung sino yung pinuno sa kanila. Sabi, ang kukulit, ang titigas ng ulo. Ganon din ho ba tayo, church? Yes po, ganon din ho tayo. Sabi, paulit-ulit natin naririnig yung salita ng Diyos. Paulit-ulit tayo nare-remind. But then, sabi, madalas nating makalimutan pa rin. Sinusunod pa rin natin yung gusto ng ating puso. Yung gusto po nilang mapangyari, gusto po ng puso nila yun Kung sino yung gustong maging leader sa kanila o yung gustong maging angat. Pero sinabi ni Jesus, hindi ganyan sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, ang may bahagi ay yung mga taong nagpapakumbaba. Diba? Sa Matthew 18? Sa Matthew 19, sino daw yung binless ni Lord? Matthew 18 yata. Matthew 18. Sabi, maraming taong lumapit kay Kristo that time, but then isa lang yung binless niya. Sabi, yung mga bata. Amen? Bumabalik at bumabalik lang tayo, church, kung hindi nyo napapansin. Ano ho yung tinuturo ng ating Panginoon? Saan niya ho tayo dinadala? Bumabalik tayo ng bumabalik. Iisa lang ho, mga kapatid. Pagpapakumbaba. O baka sabihin ng iba na naman dyan, redundant na naman. Paulit-ulit na lang daw yung pagpapakumbaba. Hanggang ngayon nga, hindi mo magawang magpakumbaba Diba? Tapos sasabihin nyo, paulit-ulit yung word na pagpapakumbaba. Sabihin nyo po yan kapag nagagawa nyo na magpakumbaba. Di po ba? Sabihin nyo po yung kapag nagagawa nyo na, kapag nalalakaran nyo na. Pero hanggat hindi nyo pa nagagawa, huwag kayong magsawa.
Paalala nga ho yun ni Lord eh. Sabi, hindi tayo magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos kung wala tayong pagpapakumbaba. Kung hindi tayo magiging tulad ng isang bata. Ayaw ho natin mangyari yun, mga kapatid. Kasi sayang yung pag-attend nyo tuwing linggo, pag-attend nyo tuwing gawain dito sa church. Tapos sa bandang huli, hindi ka lang pala makakapasok kasi hindi ka marunong magpakumbaba. Diba? Isa na lang yung requirements, hindi mo pa ginawa. Diba? Naalala niyo yung sabi ng binata doon sa Matthew 19? Lord, nagawa ko na po lahat. Nagawa ko na lahat ng pinapagawa nyo. Ano pa bang kulang? O ito yung kulang mo. O gusto nyo po ba ganun yung mangyari sa atin? Nasa last moment ng buhay natin, sabihin ng Diyos sa atin, ito yung kulang mo kaya hindi ka naligtas. Ouch po yun, mga kapatid. Kasi pag nangyari po yun, sinabi na ng Panginoon sa atin kung ano yung kulang natin, huli na po ang lahat. Wala na hong kaligtasan. Di po ba? Marami ho sa atin, mga mananampalataya, naghahangad ho ng posisyon, lalo na ho sa church. Huwag niyo huhangarin yung posisyon, mga kapatid. Hindi po mahalaga yung posisyon. Ang mahalaga po is yung nagagamit kayo sa kalooban ng Diyos o yung naipapamuhay niyo yung salita ng Diyos. Hindi po mahalaga yung posisyon. Ang Diyos na po mismo ang nagsabi. Hindi ko po malaman kung bakit eh. Bakit ganun ho tayo mga tao? Alam niyo yun, yung, gusto ko ako yung leader, gusto ko, may ganun tayo eh. Gusto ko ako yung magli-lead. Pero hindi po yun, mga kapatid. Hindi po yun ang gusto ng Diyos. Sabi nga ho sa umpisa, 5 beses siya lumabas. Yung mga nauna, maaga niya pang tinawag para magtrabaho. Dito ho sa atin, meron ho. 30 years ago, 40 years ago, tinawag na ni Lord. Amen? Meron ho dito. Matagal na panahon, tinawag na ni Lord. But then, sabi, may kasunod pa. Hanggang sa doon sa pinakalas na tinawag niya. So ano sabi ni Lord? Nagreklamo daw yung mga nauna. Kasi kala nila dahil nauna sila, lamang sila, mas angat sila. Pero doon ho sila nagkamali, mga kapatid. Yun ho yung babantayan natin, church. Yung magkaroon ho tayo ng, pagmamalaki sa sarili dahil nauna tayo. Napaka-dangerous ho nun, mga kapatid. Pag iniisip mo na nauna kang tinawag ng Diyos, nauna kang ginamit ng Diyos, na iniisip mo na higit ka sa iba, higit ka sa mga bago, delicads ka, kapatid. Delicads. Delikado ka, kapatid. Sabi ho ng Diyos, kaibigan, hindi kita nilalamangan o iniisahan. Sa simula pa lang, sinabi ko na sa iyo, kung magkano yung sasahurin mo sa isang buong araw. Ano ba yung sahod natin na matatanggap? Ano yung reward na matatanggap natin pagdating ni Lord? Buhay na walang hanggan. Wala pong sinabi si Lord Church dahil nauna kang tinawag, almost 40 years, 60 years ka nang naglilingkod, may mansyon ka sa langit. Wala hong ganun eh. Yung pangako ho ni Lord, kapag sumunod ka sa akin, di ba? Kapag tinanggap mo ako bilang Diyos, ikaw ay may kaligtasan, may buhay na walang hanggan ka. Lahat kayo pantay-pantay, ganun po. Hindi ho sinabi na dahil nauna ka, lamang ka na. Wala ho eh. Sabi yung nga nahuli, 1 oras lang nagtrabaho. Diba? Pero binayaran ng sapat. Kagaya nung binayad dun sa mga nauna. Pinaka the best example, church.
Yung kasama ni Kristo na namatay sa krus. Buong buhay nun, hindi niya nakilala si Jesus. Buong buhay niya, hindi siya naglingkod sa Diyos. Sabi, hapon na siya tinawag ng Diyos. Doon na, nakapako na sa krus. Tinanggap niya lang si Kristo, nakilala niya si Kristo that time. Pero anong ginawa ni Lord? Binayaran siya ng naayon sa kanyang sahod na ipinangako ng Diyos na kapag sumampalataya kay Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Amen? Hindi mo nasusukat sa kung gaano katagal o kung gaano ka palang katagal o ano ba yan? Kung gaano ka palang kabago, hindi ho nasusukat doon mga kapatid. Alam niyo ho kung ano yung tinitignan ni Lord? Again, tinitignan ni Lord ho yung puso. Yung pinako sa krus na kasama ni Jesus, nabuhay yun na hindi niya kilala si Jesus eh. That time niya lang tinanggap si Jesus nung nasa pako na siya. Pero naligtas siya kasi nga alam ni Lord na totoong tinanggap niya si Kristo. Diba? Yun po yun mga kapatid eh. Tsaka kung titignan niyo ho, 5 beses lumabas yung may-ari ng ubasan para maghanap na magtatrabaho. Bakit daw ho? Connected din ho siya doon sa una natin binasa. Ginagawa na ng Diyos habang may araw pa, habang maaga pa, yung trabaho. Men, kasi darating yung araw nga na sabi, hindi na natin magagawa yun eh. Men? And then sa tradisyon ho ng mga Hudyo o ng Kristiyano, alam niyo ho ba yung number 5, may meaning ho yun sa Hebrew word? Yung number 5, may meaning ho yun sa Hebrew word. May meaning din ho siya sa mga, sa kultura ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Sabi ho, yung meaning ng word na number 5 sa Hebrew word, ito po. Wala kasi akong picture eh. Kaya pwede ka maghanap ng picture para makita nila. Wala akong na-ready. Yung meaning ho na number 5 sa Hebrew word is, ibig sabihin ho nun, ano? Parang hamesh. Ganun, hamesh. Ganun. Hirap kasi i-pronounce po pag Hebrew eh. May mga vowels ho dyan na may mga silent, mga ganong letter ho sila eh. Hamesh, parang ganun ho yung meaning nung number 5 sa Hebrew word. Na yung ibig sabihin po ng hamesh na yon is ang ibig sabihin nito ay narito o masdan. Ito ay madalas sumisimbolo sa hininga ng Diyos or breath of God. Yung hamesh. And then sa kultura ho ng mga Hudyo at mga Kristiyano, sabi ang konteksto ho na, sabi yung number 5, napakahalaga ho sa kanila. Ang ibig sabihin ho sa kanila nun is grace and favor. Amen? Yun po yung ibig sabihin sa kanila nun. Nung number 5, grace and favor. Amen? Nakakita ka na kaya? Wala pa. Ihanap ka lang muna. Now, kung titignan ho natin sa Matthew 20, doon sa verse 1. Verse 1 to 16. Di ba? Sabi, may-ari ng ubasa, 5 beses siya lumabas para magbigay ng trabaho. Para maghanap ng mga manggagawa. Hindi niyo ba napansin doon yung grace ni Lord? Kaya sabi, pag mag-a-apply ka ng trabaho, sino dapat yung kumikilos? Sino dapat yung kumikilos? Siyempre, yung mag-a-apply. Ikaw ngayon naghahanap eh. Pero dito ho, ang Diyos po yung naghanap. Ang Diyos po yung nagbigay ng trabaho.
Ang Diyos po yung naghanap sa atin. Sabi nga ho di ba? Na-save tayo by His grace. Kaya sabi kanina doon sa talata, sabi, imposible sa tao na maligtas niya ang kanyang sarili, pero sa Diyos ay posible. So nakikita niyo ho yung yung picture, na sabi yung number 5, sumisimbolo ng grace and favor ni Lord. Binigyan tayo ng awat habag ng Diyos. Amen? Sabi, 5 beses siya lumabas sa isang araw para maghanap lang ng mga tao. Meron pa nga yung sa last part, sabi, bakit maghapon lang kayo nakatambay? Ano sagot ng mga nakatambay? Wala po kasing nagbibigay sa amin ng trabaho Di ba? That's favor, di ba? Dahil kahit konting oras na lang yung natitira sa kanila para magtrabaho, pinagtrabaho pa rin sila ng Diyos. Di ba? In-invite pa rin sila ni Lord. Sa ibang mga konteksto ho, sa ibang mga ngaral, mga theology, napakarami ho. Kapag nag-aral pa ho kayo, pag sinaliksik nyo ho, napakarami ho. Meron pa nga ho yan sila, yung number 5, inaano nila yan doon sa pagkapako ni Kristo. Kung ilan daw yung butas. 1, 2, tas 2 sa paa, 4, tas yung isa sa tagiliran, 5. May mga ganun ho Tas meron din ho yan yung nung nagpakain siya ng 5,000, ilang tinapay ho yung ginamit niya. That's 5, di ba, mga kapatid? So, yung number 5 na yun, sabi, sumisimbol ho sa pagiging maawain at mahabagin ng Diyos sa bawat isa ho sa atin. And nakita ho natin yun sa Matthew 20, na mismong yung Diyos pa yung naghanap. Diba? Kaya nga sinasabi ng Biblia, hindi tayo yung naghahanap, kundi yung Diyos ang naghahanap. Amen? Kaya wag ho natin sasabihin na, akay ko yan, ha? Wag ho. Akay ho ng Diyos yun. Kasi nakakarinig ho tayo ng ganun, akay niya daw yun, akay niya daw yun. Hindi ho, wala hong naghahanap sa Diyos. Ang Diyos ho yung naghahanap sa atin. At ito po yung patunay doon, mga kapatid, na ang Diyos ay lumalabas o naghahanap ng mga taong mapagkakatiwalaan. Amen? Ng mga taong madadala niya sa kanyang kaharian. And isa ho tayo doon, mga kapatid. Nakaranas ho tayo ng awat habag, ng grace. Amen? Nakaranas ho tayo ng favor mula sa Diyos. Nasabi, hindi tayo karapat-dapat, but then, sabi, binigyan tayo ng chance. Sabi, 5 p.m. isang oras na lang tayo magtatrabaho, pero pinapasok pa rin tayo ni Lord. Di ba? What a grace, mga kapatid. Di ba? Si Lord lang ho makagawa nun. Hindi ho kayang gawin ng ibang tao. Nakita ka na, Elvis? Hindi. So next tayo kay Luis. Yaman na yun. Next na lang natin yung pakita natin sunod na preaching. So verse 29, yan. Malapit na tayo, church, ha? Sabi, nang papaalis na sa Jericho si Jesus at ang mga taga-sunod niya, sinundan sila ng napakaraming tao. Next. Samantala may 2 bulag doon na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sumigaw sila, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa amin. Pero sinaway sila ng mga tao at pinagsabihang manahimik. Ngunit lalo pa nilang nilakasan ang kanilang pagsigaw. Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa amin. Diba? May 2 bulag daw ho na nandun lang sa gilid habang dumadaan sila Jesus at yung mga alagad. Sabi nung marinig nilang dumadaan si Jesus, sumigaw sila. Diba? Kahit wala silang kakayanan. Makita nyo ho yun, yung picture. Diba? Hindi basihan ho yung kapansanan
para lumapit, para sumunod sa Panginoon. Tayo nga ho, buo tayo, wala tayong kapansanan eh. 'Di ba? Pero sabi, hirap na hirap tayo makasunod sa Panginoon. But then sabi nga, sumigaw sila ng sumigaw hanggang sa marinig siya ni Jesus. Pero sinaway daw siya ng mga tao doon na sumusunod kay Jesus. Ay, manahimik kayo dyan. 'Di ba? Kumbaga yung tingin nila doon sa dalawang bulag is baliwala na. 'Di ba? Kasi bulag na kayo eh, wala naman kayong magagawa. Yun yung tingin nila. Ang tingin nila is mababa. Amen? Nagme-make sense ba doon sa story? Nasabi yung last will be first and first will be last. Amen? Yung mga dakila ngayon magiging hamak at yung mga hamak magiging dakila. Alam niyo kung bakit? Sabi dito. Tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, ano ang gusto niyong gawin ko sa inyo? Sumagot sila, Panginoon, gusto po naming makakita. Naawa si Jesus sa kanila, kaya hinipo niya ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sumunod kay Jesus. Kita niyo ho yung church? Kung sino pa yung itinuturing ng marami na mababa, diba? Nakawawa. But then, yun po yung mas pinapahalagahan ng Diyos. Ayaw po ng Diyos sa mapagmataas. Kaya kung meron pa tayo nun sa ating mga puso, church, sabi ko sa inyo, isuko na ho natin yun. Ayaw ng Diyos ho nun. Kita niyo ho yung nangyari? Hindi ho hadlang yung kapansanan. Diba? Kung gusto mong makasunod sa Diyos, sumunod ka. Sumigaw sila na sumigaw hanggang sa marinig sila ni Jesus. Hindi nila inintindi kung ano yung sinasabi ng mga sumasaway sa kanila. Basta ang gusto nila, makasunod sila kay Jesus. Yun yung sinasabi natin. Huwag mong intindihin yung sasabihin ng iba. Diba? Sabi, magalit na lahat sa'yo, ayawan ka na ng lahat, pero wag lang ang Diyos. Diba? Kasi ano magagawa nila? Diba? Maliligtas ba nila yung buhay mo? Hindi naman eh. Pero si Lord, maliligtas niya yung buhay mo. Amen? Mabibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi, bakit pa tayo nag-hold back? Amen? Bakit pa tayo nag-hesitate? Na isuko yung mga dapat isuko natin sa ating mga buhay. Kung gayon, alam naman natin na, sabi, sa bandang huli, kapag ginawa natin yung hakbang na yon, ano po yung matatamo natin, mga kapatid? Rejection ba? Rejection ba? Hindi ho eh. Sabi, there is no condemnation in Christ Jesus. Sabi, anuman ang nakaraan mo, anuman ang nakalipas mo, anuman ang nagawa mo, kung ikaw ay totoong nagsisisi at lumalapit, nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, tatanggapin ka ng Diyos. Kailangan mo lang kumilos. Church, gising, mga kapatid. Gising. Gising tayo. Hindi po yung literal na gising spiritual, gisingin natin yung spiritual natin. Kasi nandun na tayo eh. Sabi, kilala na natin ang Diyos, nagtitiwala na tayo sa Diyos, pero hindi pa tayo makasunod. Diba? May nag-hold back pa, may nag-hesitate pa. Buuin na natin. Sabi ko, maglilingkod ka sa Diyos, dapat buong buo, yung wala nang tira. Sabi ng mundo, sabi ng Bible, makamtan mo man ang lahat ng kayamanan dito sa mundo, kung mapapahamak naman ang iyong nag-iisang kaluluwa, baliwala ang lahat. Marami sa atin, hanggang ngayon, naghahabol pa rin sa kung ano yung future natin. Church, yung future natin, ibigay natin kay Lord. Mas maganda yung future natin o yung kinabukasan natin sa Diyos. Pero kung yung sa atin lang, sarili lang natin, wala. May tendency pa nga na mag-fail. Marami sa atin,
Nag-hold back pa kasi iniisip pa yung bayarin, iniisip pa yung mga gustong mapangyari sa buhay, gusto pang magkaroon ng mansyon. Gusto niyo ba magka-mansyon, church? Sa akin ho, kahit bahay kubo lang, okay na eh. Bahay kubo sa gitna ng maraming puno. Napakasarap na ho nun, church. May mga tanim ka lang, may mga alaga ka lang na hayop. Di ba? Sa panahon na natin ngayon, yung sigaw ng mundo, grabe. Kailangan kung ano yung meron siya, dapat meron ka din. Ganun ho ba tayo, church? Sabi yung may sakit tayo sa inggit. Sabi dun sa mga naunang, mga naunang tinawag ng Diyos, baka naiinggit lang kayo dahil mabuti ako sa iba. Diba? Naiinggit sila na pareho yung natanggap nila o pareho yung natanggap ng mga huling dumating sa trabaho kaysa sa tinanggap nila, pareho lang. Iwan na ho natin yung church, yung gano'n, yung pagkainggit. Sabi, wala ho tayong mararating sa buhay kung gano'n. Huwag nyo hong ipagpalit yung buhay na walang hanggan sa buhay na panandalian, yung kasarapan ng buhay na panandalian dito sa mundo. Magkaroon ka nga ng malaking bahay, magkaroon ka nga ng magandang higaan, magkaroon ka nga ng iba't ibang sasakyan, tapos sa impyerno ka naman sa di ba? Nonsense din. Sabi, at least, nakapagpahinga muna dito sa mundo bago maghirap. Grabe ka naman, church. Di ba? Sabi, at least, nasulit ko muna yung Hindi ho biro yun, mga kapatid. Ngayon pa lang ho, nangungusap ho ang Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Sabi po, tayo iniligtas niya by grace. Amen? Sabi, imposible sa atin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. But then, dahil kay Lord, dahil kay Jesus, sabi, nagkaroon ho tayo ng chance na magkaroon ng ganong regalo. Amen? Sabi, ipagpapalit pa ho ba natin yon? Church, imulat na ho natin yung ating mga mata. O minsan nakamulat na, nagbubulag-bulagan lang talaga. Di ba? Huwag na ho tayo magbulag-bulagan. Huwag na ho tayo magbingi-bingihan. Alam niyo ho kung bakit ganito magsalita si Kuya AJ? Kasi ho, natatakot din ho ako para sa inyo. Kung ako ho, natatakot ako na mamatay, na hindi maayos ang buhay sa harapan ng Diyos. Ganon din ho ako, natatakot ako para sa bawat isa ho sa atin. Namamatay ho tayo na hindi maayos yung buhay natin sa harapan ng Diyos. Na may karumihan pa natitira, abutan tayo ng Diyos. Kawawa ho tayo, church. Sabi nga ho dun sa Bible, kahit katiting lang na dumi, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. Hindi po ba? Ganun ho yung requirements ng ating Panginoon. Mahirap po ba, church? Mahirap kung tayo lang. Pero sabi nga, kung susundin natin yung kalooban ng Diyos, di ba? Kung susundan natin o susundin natin yung mga turo ni Jesus, madali lang ho. Ano sabi ho sa Philippians? Balik tayo sa Philippians. Philippians, 4:13. Tingnan nyo sabi sa Philippians 4:13. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo nagpapatatag sa akin. Di po ba, church? Sabi, napakahirap ho ng requirements ng Diyos para magkaroon ho tayo ng buhay na walang hanggan.
But then, sabi, binigyan ho tayo ng, sino po binigay sa atin? Si Jesus, si Kristo. Sabi, no, makakayanan nating harapin ang kalagayan sa pamamagitan ng tulong nino? Ni Kristo. Kaya sabi, church, please, sinabi na yung magic word, no? Please, huwag na ho natin sayangin yung oras. Mag-iseryoso ho tayo. Sabi, hindi naman ho tayo pinagbawalan sa mga bagay na makakapagpasaya sa atin. Pero sabi, unahin natin ang Diyos. Amen? Hindi ho tayo hinihigpitan ng Diyos. Ang gusto lang muna makita ng Diyos sa atin is yung makasunod muna tayo sa Kanya. Bago niya ibigay yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin. Sabi nga ho, hindi makitid ang utak ng Diyos. Hindi niya ho gagawin yung mga yan, o hindi niya ho iaalaw yung mga word na yan na marinig natin, o hindi niya po i-implement yan na sundin natin kung magiging malungkot lang din tayo. Hindi ho. Ini-implement ho ng Panginoon yan, ibinigay niya ho sa atin yan kasi alam niya na dyan lang ho natin matatagpuan yung totoong kasiyahan, yung totoong joy, yung totoong pagmamahal. Amen? Na hinahanap-hanap natin dito sa mundo. Diba? Hindi ho makitid ang utak ng Diyos, mga kapatid. Kung iniisip mo, paano? Parang boring naman ang buhay na yun. Diba? Ganon tayo minsan eh. Ano na lang pala yung buhay nun? Sunod na lang sa ano. Diba? May mga pangarap din ako. Church, sabi yung kaisipan ng Diyos, yung kaisipan natin hindi kagaya ng kaisipan ng Diyos. Napakalawak ho ng kaisipan ng Diyos. Sabi nga, seek ye first, di ba? Pag sinik mo una si Lord, sabi lahat ng pangangailangan mo, yung kailangan lang hindi yung gusto, sabi ibibigay niya sa'yo. Di ba? Hindi ka pababayaan ng Diyos na maging malungkot ka or, di ba? Kundi ibinibigay niya pa nga yung totoong kasiyahan. Minsan nagiging bulag lang ho tayo. Amen? Minsan hindi lang natin tinitignan yung kabilang side. Try natin tignan yung kabilang side. Amen? Makikita ho natin yung kadakilaan ng Diyos. Makikita ho natin yung kabutihan niya sa ating mga buhay. Amen? So may naintindihan po ba tayo, mga kapatid? Amen po? May naintindihan mo, church? Parang wala Sabi, the first will be last, and the last will be first. Ang totoong may bahagi sa kaharian ng Diyos, yung mga taong mapagpakumbaba. At kung babalikan nyo sa Matthew 5, Beatitudes, sino daw yung mga mapalad? Sabi, yung mga mapalad ba, yung may mga mayayaman, yung may mga bahay, may mga ari-arian? Hindi ho eh. Lahat ho nang nakikinig doon sa Beatitudes, yung mga walang-wala. So sila ho yung mapalad. Sila ho yung binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Tayo ho yun, mga kapatid, yung mga walang-wala, yung umaasa lang sa Diyos. Yun po yung totoong mapalad sa harapan ng Diyos. Hindi ho yung word na kayamanan or kung anong meron ka dito sa mundo. Kasi pag may bagong cellphone yan, di ba? Thank you, Lord. Thank you sa blessings, di ba? Ganun kaagad eh. Pag may mga bagong gamit, nagpo-post tayo. Di ba? Thank you sa pagpapala, Panginoon. Ganun kaagad eh. Di ba? Hindi ho yun yung totoong pagpapala. Ang totoong mapalad ho is yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Basahin niyo po yung Matthew 5. Doon niyo ho mababasa lahat ng mapalad. Amen? So sana ho may naintindihan ho tayo, mga kapatid.